Alright, eto na naman si Kimbo. Hirap na hirap magpaliwanag. Ganun talaga siguro kapag yung mo talaga ay meron talaga kayong plano na stick to the plan. Kagaya nito, ito muna, sample na tayo. Question. May I request that the Secretariat read your stick to the plan line? I do not recall seeing I do the not recall. phrase stick to the plan. 2 seconds earlier. I ruled that we stick to our plan. Oh. Ang gist lang. Wala daw siyang sinabi, pero booking. Naka-record po yan. Yan. So, sige. Tingnan muna natin. Una, nung hinarang itong si Speaker Martin Tamba Romualdez, ay ito yung kanyang sagot kaagad. We are studying? What? We are studying? Anong pecha na? Sabay iwas. Ano yung sasagot mo dyan? So ngayon, ang isusuong nila dito ay itong si Kimbo. Nahalatadong kabado. Po, meron na pong petition Ay, na nako, kini-question po sa Korte Suprema. Yun pong samahan. They wanted the SC to declare it po unconstitutional, yung budget. Sila naman po ay malayang gawin yan. Pero Malayang gawin kami naman yan. po ay we stand by our position that the 2025 We stand by our plan. We stick to the plan. GA is lawful, valid, and fully Lawful, enforceable. valid. Ang paliwanag, simple lang naman po, ano? ang enrolled bill na bali, Na, in short po, ang sinabmit po ng Kongreso na General Appropriations Oh. Bill ay complete. Complete. At yun po ang naging basehan po ng 2025 CAA. Can you also mention in a statement na yung pag-ratify nung revised or yung corrected version ay unnecessary? Ma'am, can you elaborate lang and sound out? Opo. Wow, diamante ang kanyang earrings Talagang stick to the plan. So, as I said yesterday, merong dalawang omnibus provisions omnibus sa ating provisions. BICAM report. At ang isa po doon Pwedeng yung technical staff mag-fill in the is blanks. that in case of conflict between the BICAM report and the printed version of the bill, the latter will prevail. Which happened in this case kasi yung BICAM report merong blanks and then yung printed bill ay merong figures. So in that case ay yung printed bill ang nag-prevail ayon sa omnibus provision. So ang tanong doon, sino ang nag-fill up nito? 'Di ba? Ayan Ang tanong, para magkaroon ng printed enrolled bill, sinong nag-fill up ng replace with na ito? Ayan replace with. Yun yung tanong lang naman natin dyan Ang importante dito is yung ang importante dito is, ayun, na-finalize na namin ang aming ibubulsa. BICAM report ay ratified by the members. So ibig sabihin ay Ratified? Ito yung ratified by the members ninyo. Ayan. Ayan, yung mga pirma na yan. Nagpirma kayo, harap-harapan kayo nagpirma sa papel na ito, samantalang merong bakante. So ang tanong, at what stage at sino-sino ang nag-fill in the blanks dyan? Kasi ang sabi ni Raul Manuel, hindi pwede. Hindi pwede daw na isisi sa technical staff. Nakaupo sa pwesto, tayo pa basta may nakita Di ba tropa nyo to? tayo na kaduda-duda sa national budget ay nararapat tropa nyo to, lamang na questionin yan. In fact, Yan. Questionin hindi lang yan. technical matter kasi yung mga blank doon sa bicameral conference committee report. Kasi ano ba ang papel ng mga blanko na yon? Nakita natin eventually after mapunan yung mga blank ay kaltas budget sa Kaltas Department budget, of Agriculture tsaka sa National Irrigation Administration. Tama. Ngayon ka tama. Ang naging epekto nun. Plus 2 ka na. At alam natin na yung mga kaltas budget sa serbisyo para sa mamamayan, sino ba nagbenepisyo doon sa mga naging realignment? Akala ko kasama kayo magbebenepisyo doon. Di ba kayo kasama? Kaya kayo umiiyak ngayon? Mga nadagdagan ay yung mga kagaya ng kadudadudang ahensya like NIA. DPWH. DPWH. So, hindi tamang sisihin yung mga technical staff kasi technical staff ba yung magbebenepisyo doon sa mga ganitong realignments? Hindi naman. Hindi. Kayo.
Hindi lang kayo nasama na magbenepisyo kaya kayo umiiyak. Pero salamat at ang iniiyak ninyo ay same din dun sa isinisigaw ng taong bayan, ha? Ang may papel dun sa paglalagay talaga ng exact allocations dun sa mga iba't ibang programa ay ang mga mambabatas. Yun, Kaya hindi tama. Hindi po pwedeng technical staff. tamang sisihin yung mga technical staff. Oh, ano masasabi mo dyan, Kimbo? Nice na members na may posibilidad na magkaroon ng corrections. Ano? Pero ang first omnibus provision has to do with the nature of the corrections. Ang sabi dun sa first omnibus provision, Corrections. typographical errors as well as adjustments Oh. as a consequence of the amendments. Oh, kasama daw yung adjustment. Eh, ba't sabi ni Manuel hindi? Meron pa rin talagang valid na concern yung mga kababayan doon sa mga blanco sa BICAM report. Sabi ni Kong Stella, ministerial lang naman daw yung ginawa, yung nangyari. Oh, ministerial. Anong sagot mo? Ba't tropa kayo? Pwedeng mag-correct ng typo error, grammar error. Hindi ba kayo naambunan kaya ganon? Error and stuff. Do you consider the... Hindi nyo kasi sinama sa ambon mga to eh. Typo error, grammatical error. Yan tuloy. Based on omnibus. Oh, ayan. Anong sagot mo With kay all due Kimbo? respect, no, dun sa mga kapwa natin mambabatas na nasa Bicameral Conference Committee, kahit ano pa pong palusot sa Oh, palusot! Nako! Diyos ko po! Eh, ano masasabi mo dun sa sinabi ni Franklin Drilon na tama daw si Marcos? Wala daw Eh, di ba magkatropa kayo? Mali daw si Duterte, fake news daw. Hindi na ba kayo magkakasundo ngayon? Hindi po matuturing na typographical error ang pag-allocate ng budget. Oh. Yung paglalagay ng exact amount kung magkano ba dapat ang ilalaan para sa mga agri-related programs. Tama! Hindi po yung grammatical error. Hindi din po yun basta-basta lamang na parang minor na correction. Kasi Aba, tama. po Oh. natin yun eh. At Yeah, hindi natin oo. yun madedelegate sa As you mga can technical see. staff. Oh. Kung mismo yung You know? BICAM ay violate yung kanyang sariling omnibus motion, no wonder na sinasabi ng mga kababayan natin na para hindi sila kinoconsider dun sa pagbubuo natin ng Tama. budget. At ang tingin ng mga kababayan natin Ayun naman, oh. ay ilan lang talaga yung nakakabenepisyo Oh. dun sa mga alokasyon. May perma sila dyan. Mukhang may third chamber. Base dito sa nakikita natin. Gusto nyo Ba't nandito pa to? Wala pa bang decision nito para makulong na to? Pagdating sa budget, talagang kailangan natin na maging transparent. Parang kulang dito, bulak na lang Alam niyo kung bulak ang Mula kakulang. doon sa committee level hanggang sa bicameral Saka kulang ng foundation Kulang ng foundation at saka bulak. conference committee. Kaya nga sabi namin sa Makabayan, dapat transparent Makabayan. ito at nakikita ng taong bayan. Makabayad. Hindi kasi kayo inambunan No. Para wala itong pagdududa. At hindi ito minamadali, no? Sundin talaga yung proseso kung paano nag-a-aproba ng bill o ng batas. Oh. So ano masasabi mo, Kimbo? Doon po sa adjustments, magpo yung pag-fill in the blanks. Absolutely. At napaliwanag ko naman Sa po adjustment daw? Doon sa adjustment mag-fill in the blanks? My God. na ang adjustments na nangyari po ay very ministerial. Oh, Ibig ministerial. Sinagot ka na ni Manuel. po, makikita po natin na these are based on the Senate Committee Report, based din po sa HGAB. Anong HGAB? Ang layo. Yung sa HGAB saka sa SGAB, sa Senate GAB at saka House GAB, hindi kayo magkasundo. Kaya kayo nagkaroon ng BICAM kasi hindi kayo nagkasundo. Kaya kayo may BICAM kasi sa ngayon nire-reference mo yung GAB doon sa pag-fill in the blanks. Nasasabihin ninyo alam na nung technical staff kung ano ilalagay dahil nandun na sa HGAB. Hindi ba nga okay yung proseso, 'di ba? Alam mo sa Senate ay sa House GAB ang tawag doon. Sa House sa Senate GAB din ang tawag doon. Hindi kayo magkatugma. Kaya nagkaroon kayo ng third chamber which is yung BICAM. Doon sa BICAM pinag-usapan ang siste,
may blanco doon sa BICAM, pinirmahan ninyo, mga hunghang, mga mukong kayo, tapos reference mo yung HGAB, Sa Leche. actually, you will also see some of the figures in other portions of the BICAM report itself and Blanco as well nga as eh. BICAM Ayan, oh. discussions. Ang technical secretariat had absolutely no discretion. Yun ang importante po doon. Kaya sinasabi po natin na ministerial lamang po. Wala po silang discretion. May ilang po typographical error or ganun grammatical error yung nature ng pinil na blank. Parang amounts po siya which needs the discretion nga po. So, again, I stand by our position. So as again, I stand by position. Wala Meron pong to. typographical error in a sense that merong sinabi doon na amount nahirapan ka na. amended, pero hindi naman amended because the figure is the same. So clear. Saan yung figure na the same dyan? Number 49, sabi niya, Nia, delete the amount figure, 74 billion, replace with blanco. Saan yung sabi mo na typographical error dyan sa kayong amount na hindi naman na-amend? Ayan, blanco. In contrast dito sa number 50, number 46, na meron na siya, hindi siya blanco, 50. NFA, delete, 14 trillion replaced with 14 billion replaced with 14.4 billion. Ewan nyo kami niloloko. Really typographical error po yun. Meron ding in one page na formatting error. So clearly typographical error yun. And the Formatting rest daw would be adjustments as I had described to you. Nasaan yung adjustment dyan? Ano i-adjust mo dito? Blanco nga. Hunghang And pa. as I said, ang importante po doon ay walang discretion po ang ating secretariat sa kanilang paglagay po or pag-report. Actually, ang nangyari tiga mo, po kabado ka. doon is ni-report po ang mga figures na napagkasunduan na po ng ating BICAM members. So, pero I just want to make a distinction. So kung ang ginawa po, ay naglagay ng figures na on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Mali talaga yun. Kasi sino ang naglagay niyan? On their own. Sino naglagay on their own dyan? Nakita ninyo naman may pirmado, pirmado ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pirmado ng 14 na mga bangag. Ay unconstitutional. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi yon ang nangyari. So, yun ang dalawang distinction. Hindi yan nangyari. At again, as I had explained, kabado ka na, lahat hinihingal po ka na. ay ayon sa reports na existing na po. Hirap na hirap talaga. Meron ng sure figures yun. Yes. Yung blanks daw may sure figures na yun. Saan galing? Yes, lahat po. So ano yung reports na yun? Senate Committee Report, the HGAB. HGAB. Talagang halatado. HGAB. House of Representative GAB. General Appropriation Bill po yon. Ibig sabihin, sa House at saka sa Senate, meron sila kanya-kanyang bill. Hindi sila nagkasundo sa GAB nila, kanya-kanyang GAB nila, kaya nagkaroon ng BICAM. Kaya wag nyo kaming lulukuhin dyan. Reference mo, GAB? The other portions of the BICAM report itself, kasi merong main tables. Other portion? Kasi ang blanks po are in the special provisions. Nagkaroon ng special provisions doon sa blank? Doon po nangyari yun. Doon po nangyari saan? And, so na-mention ko na. na-mention ka na. Nawawala ka na. Hirap na, hirap! Report, HGAB, the BICAM report itself. Are you willing to provide us the copy of the Copy. Copy. Para namin. Yun pong bigyan nyo kaming copy. Dun sa BICAM report. Kasi yung mga critics sinasabi nila, paano magkakaroon ng typographical bigyan nyo ka ng copy. So they're saying na yung
blanco raw po sa BICAM report should be dapat 0 din or blanco daw po yung nasa enrolled bill. Kasi Hindi niya, sagutin mo yung tanong willing ka ba nagbigay ng kopya? Should be 0 po sa enrolled bill. So, again, napaliwanag ko na nga Hirap po. na hirap. Na, Bigyan nyo kami ng kopya, period. ay hindi kasi siya 0. Hindi lang po siya na-report. Kaya, ang Hindi daw siya kinailangan na-report. pong gawin ng technical secretariat is to put in the correct, is to report the correct number. To put na dulas, to put in. Ano bang put? To fill. Tingnan, ulitin. Kung hindi lang po siya na-report. Kaya, ang kinailangan pong gawin ng technical secretariat is to put in the correct, is to report the correct To report, to put in, to report. Ano ba talaga? number as they had done. And in the nadulas. correct, ang kinailangan pong gawin ng Nadulas. technical secretariat is to put in the To correct, put in. is to report the correct number as they had done. And Wala. ayon sa dalawang omnibus provisions ay authorized naman po ang ating technical secretariat. As to the copy of the enrolled bill, yan po ay available na po sa ating archives. So, Anong available? Sinungaling. available na po siya. Pagpupuntahan natin yung report nila, ayan, tingnan natin yung history. Pupuntahan natin yung Congress report. Pagpupuntahan ninyo yung BICAM, tignan ninyo yung last na report nila ng BICAM. Panahon pa ni PRRD. Committee reports. Sabi nila nasa nasa archive daw nila. Tingnan ninyo, pinakalas. 2022 pa ang last na archive nila. Ano to? Para makita naman natin yung mga committee reports ninyo. Wag nyo kaming lulukuhin na nasa archive ninyo kasi wala kayong archive ng committee report nyo as of now. Ayan pinakalas na 2022 pa. Ay. So to answer the question, sino ang nag-fill out? Sino nag-fill? Yun yung sagot. Kanina, are you willing to give us a copy? Hindi mo sinagot, hindi nyo kami mabigyan ng copy. Ngayon, ang tanong, sino ang nag-fill? Secretariat based sa napag-usapan ng BICAM. Yes. So, ang nagpre-prepare po ay ang Senate Technical Staff Committee on Finance. Ngayon sinisi yung Senate Technical Staff. Yung narrative ni ng Congo incomplete? Is that what you're saying? Yung nilabas nila na story about the blanks, they didn't tell us the whole story? Ay, hindi ko alam kung ano kanilang motivation. You need to ask. Wala. Anong sabi naman ninyo? So, ang General Appropriations Act ay isang proseso o bill yan na dumadaan niya sa first, second, and third reading and ratification. Bicameral ratification. Kaya tingin natin may mga na-violate dun sa proseso kasi dati-rati naman kasi hindi naman nangyayari yung second and third reading. Dati-rati, di ba? Ng panahon ni PRRD, di ba? Tama? Sa isang araw, sa mga nakaraan, bago kay Duterte, bago kay Duterte to. Ay, pagkatapos ng second reading, magkakaroon na ng recess, tapos pag-aaralan yung mga amyenda ng mga kongresista o ng mga senador doon sa kanilang version. Tapos pagkatapos nun ay ito third reading na pagbalik sa Kongreso. So, hindi nangyayari itong mga ano bang klaseng pagkakamali ito, so hindi ito simpleng error lang na kailangan so kung ano yung ginagawa ninyong aalipusta kay VP Sara, sige nga, I dare you, makabayan black, I dare you, gawin nyo rin dito sa issue na to. Bago ma-ratify ito ay kumpleto na. So yun yung dapat na naging ratification na sana naman hindi ganon, o yan ba yung nangyari?
kung nasa ano na yun, nasa ikaw naman, ano masasabi mo? Ganun kadali. Actually, ang bottom issue kasi dito, hindi kasi transparent sa BICAM, sa bicameral, di ba? Yun naman yung aming mga nakaraan na sinasabi sa Makabayan. We should be transparent and accountable doon sa every process ng budget. Kasi sabi nga, kailangan alam ng taong bayan yung every step dyan. At yun ang hindi nagawa eh. So, sa portion na yon sa bicameral ang suddenly meron na tayong GAA, suddenly ito na yung mga natin na hindi rin naman yon yung pinag-usapan na hearing, hindi yun yung nag-reflect hindi yun yung nasa GAB, hindi yung nasa BICAM. Tama, di ba? Mga nakaraan. So, there is this chamber na nag-decide na ganito yung mga changes o mga pagbabago. Sino kaya? Up to the last minute nga ang nakuha namin sa GAA. 'di ba? Made na agad, parang printed ganyan. Ilang minuto na lang, ilang minuto bago i-ratify. Doon pa lang namin nakukuha yung actual na document. Input data. So 'yon, kung sa mga next move, actually we are enjoining all kasi this is a parang ito ay duty natin. Duty natin. Kasi tayo namang lahat ay wag lang kayong VP Sara ng Sara Duterte kasi alam nyo may plan talaga yan. May stick to the plan talaga yan. Yun yung narinig ko sa iyo kanina na hindi mo in-accommodate yung point of order na question. May I request that the Secretariat read your stick to the plan line? I do not recall seeing the phrase stick to the plan. 2 seconds, Elio. I ruled that we stick to our plan. Ang gist lang na nakuha ko na. Huli! Yan, kabadong-kabado ka na, hirap ka na, magdepensa in the name of, kung ano yung makukuha ninyo. Ang yayaman na ninyo sa totoo lang, promise. Kawawa ang taong bayan, kawawang gagong Pilipinas, ginagong Pilipinas ito. Tuloy lang natin yung laban na to. Huwag nating ililihis, huwag nating hahayaan na ilihis nila, at huwag tayong titigil sa laban ng BICAM na ito.